Ito. Oh, ayan. Oh, ipapakita ko sa inyo. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential. Oh, ayan ha, magpapakita kami ng ng mga tao o testigo na yung magsasalita dito tungkol sa manner ng confidential funds. Taga-COA. So ito na 'yon. Oh, anong sabi ni Lacson? May staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So saan ang galing yung sinasabi niyo may present Yung COA po. Yung COA. So yan na 'yon. Oh, yan na yung competent witness nila. They will be the COA one is to- not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Oh, COA is not competent to handle confidential funds. According to Ping Lacson, ha? Kakampi nyo na 'yan. Hindi competent si COA na magpresenta ng mga bagay-bagay patungkol sa confidential funds. Ano pa? Somebody, Your Honor, meron po kasi maybe kami reservation. a retired intelligence officer, somebody like that na Oh, dapat ganun. Ulitin natin ha. Oh, somebody like that. Yung dapat mga retired military officer, retired ISAP, retired intelligence officer, dapat siya ang ipatawag nyo rito at ipaliwanag niya kung papaano yung sistema patungkol sa pagliliquidate ng confidential funds at kung papaano yung proseso ng confidential intelligence. Paano to kinukuha, di ba? Paano binabayaran ito? Cheque ba? Cash ba? Natural cash. Kasi nga, hindi, mga totoong tao yan, alias man lang yan. So, cash talaga yung binibigay dyan. Kaya nga nag-withdraw sila ng cash sa land bank eh. Kasi cash yung mga ibinibigay dyan. Yun. O, ulitin natin sabi ni Lacson. alam. Time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential. Mag-i-explain ng manner ng confidential funds. Tapos, wala naman siya hindi naman siya membro ng military. Hindi naman siya membro ng intelligence community. Paano niya ipapaliwanag yun? So, itong COA na ito, paano niya sasabihin na hindi nagamit sa tama yung confidential funds ni Inday Sara? Oh, kaya nga doon sila nagkakaroon ng miscommunication. Sila Inday Sara nagbibigay ng mga dokumento, may mga hinahanap yung COA na hindi nila dapat hinahanap to begin with. Because it is supposed to be confidential. O confidential nga po, parang MOOE nga ng mga congressman na liquidation by certification. Tatanungin mo sila, saan mo ginamit yung pera mo? Pengi ako resibo. Sasabihin niya, ano resibo hinihingi mo? Para i-liquidate, kailangan lang namin ng certification. Tanga. O, di ba? Yung mga ganyang bagay. May staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So saan ang galing yung sinasabi niyo may present Yung COA po. They will be the COA one is to- not a Yan ang sinasabi ko eh. Chua 3 beses ka kasi nag-exam eh. 3 beses ka nag-exam. Oh, The Gonzales family. Salamat, The Gonzales family dyan sa Europe ha. Oo, 3 beses ka kasing nag-bar exams. Bagsak ka. Kaya hindi mo naiintindihan yung sinasabi ni Ping Lacson eh. Oo. Ito, okay lang eh. Okay lang kung halimbawa si Risa Ontiveros, di siya abogado. Nahihirapan magpaliwanag si Marcoleta kay Risa Ontiveros kasi hindi siya abogado. Pero ang mahirap, yung pinapaliwanag mo sa abogado, tapos hindi pa rin maintindihan ng abogado, malaman-laman mo, 3 beses pala nagbumagsak sa bar exam. Kaya naman pala pulpul. Kaya naman pala gunggong eh. Kasi, kaya naman pala hindi marunong. Putaragis yan. 3 beses pala bumagsak yan. Walang hiya na yan. Kaya anong masasabi ni Anong masasabi ni si Sal Panelo? Pakinggan natin anong masasabi ni Sal Panelo patungkol sa kanina. Alam niyo naman si Sal Panelo ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Walang tama kay Sal Panelo. Lahat mali, siya lang ang tama. Kaya pakinggan natin ano sasabihin ni Sal Panelo. Legal Counsel Attorney Panelo, Salvador Panelo, sa naging pagdinig kanina ng impeachment court. Mga kababayan, kasama natin ngayon si Attorney Sal Panelo. Attorney, day 11 po ngayon ng trial, confidential funds po yung issue. Ano po ang yung major observations po sa pagdinig ngayong araw na ito? Mukhang talagang hindi na puprobahan ng prosecution yung demanda nila na may irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi according to this witness, ang sinasabi niya, walang mga official receipts sa pagbili ng mga furnitures, gamot, mga food siguro. Teka muna. Kung kailangan yung mga nabili, walang resibo, pero may acknowledgement receipt. Meaning, pag ang acknowledgement receipt means na sinasabi mo na talagang nabili yung mga
items na yon. Kung naroon ng mga items, wala silang sinasabi na walang items. Ibig sabihin, talagang bumili. At saka, ang issue daw doon, attorney, doon kaugnayan nun sa confidential fund operations, yung mga lamesa, yung mga gamot, yung mga upuan, tables and chairs, parang ganun yung tinatanong ng auditor ng COA na sumuri doon sa mga pondo ng OVP at DepEd. Number one, unang-una, kaya nga confidential hindi mo maaaring sabihin sa kanila yung mga plano mo. Kasi pag sinabi mo yon, hindi na confidential yan. Pangalawa, kahit na you use your common sense. Most likely, kailangan talaga nila yun. Kung halimbawa, magre-renta sila ng safe house, kailangan mo ng furnitures, bibili ka ng furnitures. Kung may magbabantay doon, may caretaker doon, kailangan mo ng pagkain. Kailangan mo rin ng medisina. Sintido ko muna yan Isa yun. Number two, sinasabi ng witness na cash advance on a particular date, pero ginagastos ng kinukuha after. Parang may discrepancy sa date. Regardless, kahit pa yung date mo ng pagkuha ng cash advance at yun na ginamit mo after, ginamit mo pa rin. Ang importante, ginamit mo saan? Yun, yung kanina ko pa pinapaliwanag. Ang galing mo talaga, Sal Panelo. Ang husay mo talaga. Yun ang importante. Ginamit, nililiquidate. Ang mahirap, kumuha ng pera, flood control, tapos putang na pagpunta mo, wala yung flood control. Yun ang masama. Yun ang masama, yung mga pagnanakaw sa flood control. Pero ito, may nililiquidate Ang ganda nung sinabi niya. Bakit kailangan ng tables and chairs? Kumuha ng safe house. Putang ina niya, natatayo ng tao doon? Doon mo i-house yung mga asset mo. Hindi sila hihiga sa kama? Hindi sila uupo? Ano yung mga paniki sila? Sasabit lang sila, nakatiwarik sila, matutulog sila, ganun? Siyempre, kailangan nila mga muebles. Ngayon, tatanungin mo, bakit kayo may muebles? Confidential funds ito. Wala, labas ka na doon. Putang ina ka, wala sa clearance mo, it's above your pay grade na malaman mo kung ano yung mga pinaggagawa namin. Bakit may gamot? Paano? Siyempre, may mga operasyon. Malay mo ba kung yung si Mary Grace Piatos nagtatae? Siyempre, bibili ng gamot yan. Halimbawa, may medicine cabinet sila doon. Anong walang laman yung medicine cabinet? Bibili ka ng mga gamot para may laman yung medicine cabinet. Tama? Lalagay mo doon, asin, bawang, ganun. Walang hiya na yan. Lahat yan, pwedeng gamitin. Ang ganda ng paliwanag dito ni Sal Panelo. Common sense. Ikaw bilang COA auditor, hindi mo na pwedeng tanongin. Importante, may acknowledgement receipt. Yung acknowledgement receipt na yon, ibig sabihin, natanggap itong pera na ito. Hindi ninakaw. For a purpose na talagang para doon. Pag yan ginawa mo ng gano'n, wala pa rin anomalya. Ngayon, sinasabi ng testigo, hindi na kasi sinasabi kung exactly ano yung purpose. May problema ka nga doon, hindi mo dapat sabihin yun kasi nga confidence. You're trying to get information from these people, enemies of the state, yung mga nag-try doon sa mga kalaban mo. Kung sasabihin mo, magkakaproblema ka. Sapagkat, malalaman ngayon ng mga kalaban mo kung paano nila sinisira ang grupo nila. Kaya sa tingin ko, wala akong nakikita hanggang ngayon. Wala silang napuprubahan na naging irregular ang paggastos ng pondo. Kailangan kasi, ang ipapakita mo doon, yung resulta. Ano yung ibig ko sabihin? Ang purpose ng confidential funds is to destroy your enemies using that funds to buy information from your enemies who will betray. Ang ganda nun. Na-pick up ko yun. Galing ko talaga. Hindi, ang ganda sinabi ni Sal. Noong panahon ni Pangulong Duterte, malaki ang ginastos nila ni Pastor Apollo Kibuloy para para maubos ang mga NPA. Ngayon, kung gumastos na si Pastor Apollo Kibuloy ng 3 bilyon, tapos gumastos din ang gobyerno natin ng milyon-milyon, daang milyon to operate etong mga NPA, information campaign, information drive, intelligence gathering. Kung ang dami na nilang perang ginastos, tapos nung panahon ni Pangulong Duterte, napakarami pa rin ng NPA. Ayun yun. Palpak yung paggamit mo ng confidential funds. Palpak yun. Ganun yun. Pero kung gumastos ka ng ganito kalaking pera, nakita mo yung mga NPA, sumusuko sila. Nakikita mo yung mga NPA, nangangamatay sila. Nakita mo yung NPA, hindi na sila nakakapag-recruit sa mga eskwelahan. Ibig sabihin, successful ka, mga bossing. Palakpakan. Ilagay natin kay VP Sara. Noong panahon ni VP Sara, may confidential fund siya at ginamit niya ito para labanan yung komunismo. Diba? Joffrey Andy Bongat. Salamat sa Taiwan. Diba? Si Inday Sara, ginamit niya yung pera para labanan yung mga komunista. Tapos,
nakita mo, ang daming komunista, ang daming nagre-recruit sa mga kolehiyo, ang daming nagre-recruit sa mga eskwelahan, high school, elementary. Yun ang dapat mong questionin. O Inday Sara, saan mo dinala yung confidential funds mo? 150 million yan, ginamit mo para maubos ang mga komunista, tapos ang dami pa rin komunista. Ninakaw mo yan. Di ba, Chares? Charles G, o di ba? Maraming salamat sa iyo ha. O katulad na lang ng flood control. May budget para sa flood control. Tapos bumaha. Putang ina niyan. Hahanapin mo nasan yung flood control. Bakit bumaha? Ninakaw niyo yung pera. Ganun yun. Tama? Mali. Ibig sabihin, umano kayo, ginastos nila yung pera na yan. Ubus ang komunista eh. Panahon ni Pangulong Duterte, ubus ang komunista eh. Katulad ngayon, 7 trillion ang budget natin. Bakit walang Bakit walang mga infrastructure? Walang kalsada, walang bagong tren. Lugmok ang ekonomiya. Ang taas ng crime rate. Ang daming mahirap, walang trabaho, puta. Tas ang laki ng perang inutang nyo. Tangina nyo, saan nyo dinala? Ninakaw nyo yan. Yun ang agad isipin ng tao. Bakit? Kasi umutang ka ng pera para sana mapaganda mo Pilipinas, pero papangit ng papangit. Saan mo dinala pera? Pucha, sininghot mo yan. Ganun yun. Yun yung ganyan mag-isip dapat. Walang hiya kayo. Naging successful yung mga kampanya ni Inday Sara. Kaya nga siya nagli-liquidate ng pera. Ginamit niya yung pera. Ang mahirap nun, yung walang liquidation talaga. Ang mahirap nun yung may flood control, merong infrastruktura, kumpleto, pagpunta mo ron, nakabaon 3 semento lang. Ninakaw yun, ganun yun. Pero ito may resibong pinapakita eh. Mali lang yung date, pero hindi naman ibig sabihin, sabi nga ni Panelo. Pwede naman na kumuha ka ngayon sa susunod mo pag inasos, pwede man yun. Yun ang sabi niya, abogado man yun. GMXAM dyan sa US, laban lang Boss D. BP Sara sa 2028. Oo, sure ball na yan. Wala na yan, hindi na yan it's inevitable. Panalo na tayo. Ngayon pa lang, kaya nga double time sila sa paninira kay Inday Sara. So yun isipin niyo yung sinasabi ko. Pagka meron kayo nakadibati, yun sabihin niyo. Alam nyo, kung sinabi mo, nagyabang ka, 5,500 flood control project ang natapos natin, tas kinaumagahan, bumaha, tatanungin ka ngayon ng tao. Kala ko ba, 5,500 flood control, ba't bumaha? Ninakaw nyo yan, no? Yun. Yun. Their colleagues. Ngayon, pag ginawa nila yun, like yung NPA, bakit ba nasira ang NPA? Kasi nga, ginamitan mo ng confidential funds eh. So, naging successful ka, bumagsak yan. Yan ang titingnan mo. Ngayon, kung gumastos ka ng maraming intelligence funds, confidential funds, pero lumalakas. Thank you very much. Thank you very much kay Nel Millena at saka kay Very Grace 9548. Salamat. Lumalakas ang kalaban ng Estado. Ibig sabihin, hindi mo ginamit yung pera. Binulsa mo. Yan ang nakikita ko. Tsaka may mga discrepancies daw dun sa 125 million na pondo, tapos sa acknowledgement receipt sumobra daw. Pwede may problema pa sila doon. Ibig sabihin, mas naggastos pa. Ibig sabihin, may utang ka pa sa kanila, bayaran mo sila. Di ba? Nakakahiya. Sobra ng 125, Akala ko ba ninakaw? Nag-abono pa pala ang OVP. Hindi naman pala nagnakaw ang OVP. Mantakin mo, sobra pa yung nila, yung nililiquidate nila, sobra. Ang binigay sa kanila 125 million. May 150,000 na sobra. Ibig sabihin, nag-abono pa ng 150 kay si Inday Sara, mahiya naman kayo. Nag-abono na yung tao, pinai-impeach nyo, samantalang yung nagnakaw sa flood control, putyang ina niya, hindi nyo pinakukulong. Yung mga mali-maliit ang pera, yung mga ibinulsa, itinago sa mga condominium nila. Hindi nyo pinakukulong. Tapos si Inday Sara, nag-abono pa ng 150,000. Yan pa yung hinahanapan nyo ng butas. Ano ba naman yan? Di ba? Parang, Nag-abono. exactly. May discrepancy, may utang ka sana. Kulang yung binigay mong pera. And on the Nag-abono sila. sa pang major takeaway doon, Attorney Sal, binanggit na for the past years, tatlong vice presidents, VP Binay, VP Robredo, VP Sara, si VP lang daw ang na-audit na mayroong ganoong pondo, confidential funds, both OVP and DepEd. Anong masasabi Simpleng doon? sagot lang yan. Sino ba nagbigay sa kanya ng pondo? Ang presidente. Si Marcos Jr. Siya ang nag-offer nun eh. Sino nag-aproba? Yung Kongreso. Sige, hindi sila tanongin mo. Bakit gano'n? To wrap it up, our day 11, sir, bakit po para sa inyo, nakikita ninyo na ganito ang linyada ngayon ng prosecution against the Vice President? Tapos po tayo sa Article 4, Article 1 po tayo, pinag-usapan natin ang confidential intelligence funds. Ganun pa rin. Wala silang kasi batayan na idemanda mo for an impeachable offense. It shows that there is none. So, ang purpose kasi nila from the very start, sila mo si Inday Sara. So, they will do that. Kahit na wala yung basis, walang ebidensya, they will keep on doing this hanggang matapos para siraan. Ang naging problema nila, the more you hit the Vice President, lalong umaakyat ang kanyang popularity. Yun. The more you hit Inday Sara, the more na umaakyat yung kanyang popularity. Hindi ito naka-apekto kay Inday Sara
doon sa Committee on Good Government ni Joel Chuang, take 3 sa bar. Ngayon pa kaya, malapit na ang eleksyon, ngayon pa, Diyos ko po, pataas ng pataas si Inday Sara. Baka bago matapos ang 2028, baka magbigti na lahat yung mga magnanakaw sa Pilipinas dahil alam nila hahabulin sila ni Inday. Di ba? Ang ganda nung alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ganto-ganto lang to si Sal, pero may sense talaga ito na may sense talaga ito na tao. Palakpakan natin si Sal Panelo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang